Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na Leading by Example. So ito na ang panghuli sa series na ito, Lordship of Christ. So John chapter 13 verse 13 to 14 ang sabi rito. You call me teacher and Lord, and rightly so, for what I am, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. So napaka powerful o napakabigat nung verse sa Tagalog. Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo dahil iyan nga ang totoo. Kung ako na guro at Panginoon ninyo ay hinugasan ng inyong mga paa, dapat ay ganoon din ang gawin ninyo sa isa't isa. So, ayun, sinasabi rito ni Jesus sa mga ito yung sinabi ni Jesus sa mga apostoles niya, sa mga disciples niya na, ayun nga, sabi niya, ako na teacher nyo, ako na Panginoon nyo, hinugasan ko yung mga paa nyo eh. So, dapat kayo, hugasan nyo rin yung paa ng ibang tao. So, hugasan nyo rin yung paa ng isa't isa. So, yan sa unang katuruan sabi rito, Jesus leads by modeling. So, si Jesus, He leads by example. Namuhay siya bilang example. So, kumbaga si Jesus, hindi lang siya namumuno na puro salita. Kumbaga, yung pamumuno niya ay naandun sa gawa. Kumbaga si Jesus, yun nga, kagaya ng sinabi ko, namuno siya or pinamunuan niya yung mga disipulo niya sa pamamagitan ng gawa, na pinakita niya kung ano yung dapat gawin, hindi lang niya basta sinabi, siya mismo ginawa niya. So yun nga, sabi nga dito, di ba, kung ako na guro at Panginoon ninyo ay hinugasan ng inyong mga paa, dapat ay ganoon din ang gawin nyo sa isa't isa. So yun nga, namuno si Jesus sa pamamagitan ng actions, hindi sa mga salita lang, hindi lang salita. So sa ikalawang teaching, sabi nito, we are called to follow Jesus' example. So tayong mga taga-sunod, tinawag tayo para gawin or para sundan yung mga ginawa ni Jesus. Kumbaga napakabigat na syempre si Jesus yan tapos gusto na maging kagaya natin. So kumbaga parang napaka-imposible Pero yun nga, sinasabi rito na tayo ay tinawag para nang sa ganun subukan natin or magsumikap tayo na gawin kung ano yung mga ginawa ni Jesus nung andito siya sa lupa. So sa ikatlong teaching, sabi rito, the Lordship of Christ requires belief and obedience. So yung pamumuno ni Jesus or yung kung naniniwala ka na si Jesus ang leader mo, kung gusto mo na pamunuan ka ni Jesus, nangangailangan ng paniniwala at saka pagsunod. So kumbaga hindi mo lang basta sabihin na Lord lead me, Lord ikaw ang mamuno sa akin, hindi lang basta ganun. So dapat naniniwala ka na Lord ikaw ang savior ko, Lord ikaw na ang bahala sa akin, Lord susundin ko yung mga utos mo, kung ano yung mga gusto mong gawin ko, Lord hindi ko gagawin yung mga ayaw mo, ganun. So nasabi rito na kailangan ng pagsunod at kailangan ng paniniwala at pagsunod yung pag sinabing kay Kristo. Yun nga. Punta tayo sa application, paano nga ba natin ito maya-apply sa ating mga buhay? Sabi rito, influence others by being a role model. So influensyahan mo ikaw mismo, impluwensyahan mo yung mga tao sa paligid mo bilang isang role model. Na sinasabi rito na, yun nga, role model, syempre nga, maging mabait ka, gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng kabutihan, ganon. So, sinasabi rito na impluwensyahan mo, hindi lang sa salita, hindi lang sa basta nagsabi ka lang na ganito gawin mo, dapat ikaw mismo gumagawa. Dapat sa'yo nakikita sa mga kilos mo yung mga gusto mong gawin ng iba para ma-impluwensyahan mo sila, hindi lang basta sinasabi. So sa ikalawang application na sabi rito, imitate Christ.
conforming His image. So, yun nga, parang sobrang hirap gawin, no? Pero, yun nga, mag-try tayo, magsumikap tayo na gayahin si Kristo or gawing basehan si Kristo sa mga kilos natin na, yun nga, kung paano siya namuhay dito sa mundo, maging ganon din tayo bilang isang leader. So, sa ikatlong application ng sabi rito, internalize our identity as a follower of Christ. So, kumbaga, pumagitna sa atin, isa puso natin yung katangian ni Jesucristo na yun nga, bilang tagasunod niya, bilang naniniwala kay Kristo, dapat siya yung maging sentro natin. Dapat siya yung maging nasa puso natin, or kumbaga siya yung maging basehan natin sa lahat ng ating mga ginagawa. So yun lamang, napakarami kong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat. Glory to God.